Order, let us all rise for an opening prayer to be led by Mr. Robert Lasiste. Iyo ko natin bagi ang ating ulo at manalangin tayo. Panginoon, panaming Diyos, salamat po ng marami sa iyo sapagkat narating namin muli ang dakong ito upang muli kaming humingi ng tulong sa iyo. Sana'y samahan mo po ang bawat isa sa amin kung paano mo kami iningatan kanilang umaga. Ganon din ang gagawin mo sa iyong mga anak. Ngayon, humihinga kami ng awa at habag sa iyo, ang Diyos, upang maisagawa namin ang pag-uusap na ito sa lalong ikadakila sa iyong napakadakilang pong pangalan. Narito po ang nangunguna sa amin, maging ang kanilang ng aming mga naimbitahan, Ama. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan, maging ang maliksing pangunawa upang may katuparan namin ang aming mga pag-uusap, lalong-lalo na sa iyong napakadakilang pong pangalan. Ibabakod mo lagi sa amin ang kapayapaan. Patawarin mo lagi kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito'y hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. I ask the committee secretary to please acknowledge the presence of all who are present for today's public hearing. Thank you, Mr. Chairman. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pagbati sa ating mga bisita sa committee hearing ngayon. Siyempre sa pamumuna ng ating committee chairman on health, our Honorable Salvador Apostol III, and your studious member and SB Bogotbawa, our Municipal Vice Mayor, Attorney Harold Justicio, and syempre the members of Sangguniang Bayan are present today, Honorable Bancho Adun, Honorable Taran, Honorable Esteban, Honorable Puntapay, and syempre ang mga kapitan sa pamumuno ni Apo LNB President Rodrigo Pascual, kasama din natin si Apo Kapitan Rolando Paralar, Cap Danilo Apostol, Cap Henry Despicio, Cap Rodinson Andres, Cap Benito Paralar, Cap Paeng Medrano, and siyempre kasama rin natin ang mga SK Chairman from Tubo Grande, SK Chair Roy Mateo, and SK Chair Crisel. And siyempre kasama rin natin ang isang store owner, si Ma'am Teresita Ato. Maraming nalagmasan na si Masa. Baka may nalagmasan pa ako. And of course, ang ating mga bisita mamaya sa susunod na hearing. Yun lang po, Mr. Chairman. Thank you so much, Honorable Barangay. So once again po, magandang hapon sa ating lahat. Mr. Chair, excuse me. And of course, ang ating PNP, ang ating Deputy Corporation sa PNP, Police Lieutenant Sir Romel Rivera, and Patrol Woman Raquel Balao. Thank you po. Maraming salamat, SB Barangay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, good afternoon. And thank you so much for your attendance sa ating po public hearing this afternoon. Especially may mga friends and business establishment owners po tayo na present today. And we are gathered for this public hearing on the proposed ordinance restricting youth access to cigarettes and vape products and other nicotine-containing substances. Okay. I mean any other products containing nicotine. And this initiative comes at a critical time when we see alarming reports on the rising use of tobacco and electronic nicotine delivery systems among our young people. So the intent of this measure is not to deprive, but to protect and to safeguard the health and future of our youth
who are particularly vulnerable to the harmful effects of nicotine and addiction. It seeks to set clearer guidelines on the sale, distribution, and marketing of cigarettes and vape products within our municipality while ensuring compliance with existing national laws such as the Tobacco Regulation Act and the Vape Law. So through this hearing, we hope to hear your views, your concerns, and further recommendations so that the ordinance that we are crafting is both responsive and enforceable. So balancing public health objectives, the welfare of our youth, and the realities faced by businesses and the community. So let us be reminded that today's discussions are not just about regulations but about our shared responsibility to protect the next generation. We count on your active participation as we work together towards a healthier, safer community. Muli po, maraming salamat. With this, makikita po ninyo sa ating screen, naka-plus po yung buong detalye ng ating proposed ordinance restricting youth access to cigarettes and tobacco products para po sa ating mga minors. And this measure has already been deliberated by the Sangguniang Bayan during the second reading dito mga nakaraang linggo. So prior to the approval, kung ito man po ay papasa sa ating sanggunian, we would like to seek your opinion din po, your recommendations pa to make sure na maganda po ang magiging implementasyon ng ating ordinance. Before I give the floor to anyone who would like to raise questions or clarifications po, please take a moment to read po kung ano po yung mga nakasaad ng mga provisions sa ating ordinance. Gusto ko lang po bigyan ng highlight ang ilan po dito sa ating ordinance, which include yung prohibitions po natin. Sa section 3 po ng ating proposed ordinance, nakalagay po dito yung lahat ng mga prohibited acts po natin, which include: it shall be unlawful for any person, establishment, or vendor within the municipality of Reyna Mercedes to sell, distribute, or provide vape products, e-cigarettes, tobacco products, or nicotine pouches to any person below 18 years of age, o yung mga tinutukoy po nating minors. It shall also be unlawful for any minors to possess or use vape products, e-cigarettes, tobacco products, or nicotine pouches within the municipality. It shall be unlawful to purchase or obtain tobacco products and other products containing nicotine on behalf of minors. It shall be unlawful to display vape and tobacco products within 100 meters from school, playgrounds, and youth centers. It shall be unlawful for any persons without parental authority or guardianship to induce minors to possess cigarettes or to smoke. It shall be unlawful for any person to allow minors to smoke in private places, which include but are not limited to residential homes, private vehicles, or any other private-owned properties. Ito po ay ang ating mga prohibitions o mga pinagbabawal, ilan sa mga pinagbabawal sa ating proposed ordinance. So may I ask po, kung sino man po ang gustong mag-raise ng concern regarding these prohibitions po, maaari lang po magtaas ng kamay. Lalo-lalo na po yung ating mga partners in the implementation po. Unang-una, ang ating mga barangay officials who will be working on the ground. Kasama po ang kapulisan, the Department of Education for monitoring, and the DSWD. Kaya kung meron po mga tanong, maaari po i-raise. I think, yeah, si ABC President Cap Rodrigo Pascual, you are recognized, sir. Thank you. Sa atin po lahat, sa kay Vice Mayor Harold Respicio, sa mga membro ng Sangguniang Bayan, mga barangay captain, mga SK, chairman,
sa lahat ng bisitas na dito ngayon. Magandang hapon. Sa ordinansa po na yan, pinagbabawal lang below 18. Mga barangay officials naman ay sangayon dyan. Basta na may hawak kaming kopya ng ordinansa para may pagkita kami kung sino man yung mga mag-violate ng mga kabataan para may katibayan kami na pinagbabawal na sa mga minor yung mga ganyan. At paano po ang maghuli ng halimbawa nakita kami ng minor na gumagamit ng vapes, paano po yung paghuli namin dyan? Agad ba nahuliin namin, pakiusapan namin, o ano ang gagawin namin ng mga barangay officials? Ilaw. Maraming salamat sa question, Honorable Pascual of Labinaw Grande. Yung unang question po ninyo na kailangan magkaroon kayo ng kopya nito. Once approved po yung ating ordinance, for sure po, you will be furnished a copy, certified true copy, na magagaling po sa Office of the Secretary po. Once approved. Pangalawa po, dun sa panguhuli, sa ating pong penalties, any person or establishment found violating this ordinance. Depende po sino yung uhulihin, sino po yung tinutukoy nyo kanina yung minor mismo, no? Okay. Yung minors po natin, for the first offense, nakalagay po dito, mabibigyan lamang po sila ng warning and referral to the Barangay Council for the Protection of Children. Nakasaad po yan sa Section 6, Paragraph B. So, eto, makikita na naman for humanitarian reasons, ayaw naman natin biglayin yung mga kabataan, pwede po natin silang bigyan ng warning muna and referral to BCPC. At alam ko, capacitated po ang ating Barangay Council for the Protection of Children on how to handle cases like this po. At your level. Kasali pa, sir, yung nagbenta na may fine din. Yes po. Kasama po, kagaya po ng nabanggit natin kanina sa prohibition sa prohibition section po ng ating ordinance, it shall be unlawful for any person or establishment or vendor within the municipality of Pino Mercedes na mag-provide, mag-distribute o magbenta ng mga ganitong produkto sa mga minors. So mape-penalize din po sila, sir. Nabanggit nyo na rin po yan, Pascual. Meron din po tayong provision dito sa Section 6, Section 5 rather, na duties of business establishments. Since alam po ng ating mga establishments na bawal po magbenta ng sigarilyo sa ating mga minors, nire-require din po natin sila na mag-post ng signage na nagsasabing bawal magtinda ng vape, sigarilyo, other tobacco products sa mga minors pursuant to ordinance number, kung ano man po yung number nito, paki-secure na yung number nito kay Secretary please. Ibig sabihin po nito, kapag nahulihan po si establishment na nagbenta sa bata, sa minor, mape-penalize po sila. Ang kanilang violation po ay number 1, yung pagbebenta. Pangalawa, yung hindi pagpo-post ng ganitong signage sa kanya pwesto, sa kanilang store. Yung ating mga SK, mukhang nag-iisip ng mga itatanong. Okay, mag-alala. Alam ko major age na kayo. Age of majority na. Miss Grisel, I think you have something in mind. I already asked you the first application. Na-address naman last time. Thank you. We recognize Sir Rivera. Good afternoon, Mr. Chair, mga SPM sa akin, mga officials at mga
Ang nakikita kong senaryo dyan, sir, kapag kayo matanda bumili sa isang establishment ng sigarilyo, hindi na siguro tatanungin yung establishment kung sino ako ng sigarilyo. Wala-wala, iisipin niya siya ang sigarilyo. Ang matapenalize po dito, sir, nakalagay pa rin po sa ating prohibition, it's already a no food for a person to buy cigarette on behalf of the minor. So once found out na ganun po yung ginawa niya, that person, particular person, will be penalized for it. Mr. Palayaw? Mr. Chair, ang nasa opinion ko lang is madali nilang gustuhan yung sakaling nahuli man lang yung bata. Or kung sakaling inutusan nila yung isang matanda na bumili ng vape, mahirap i-prove yun na talagang tawag na nagpabili lang yung bata sa kanya. Mahirap i-prove na nagpabili lang yung bata sa kanya. Parang nakikita ko senaryo, sige ako si matanda, bumili ako ng vape o sigarilyo. Para sa bata. Ha? Para sa bata. O tapos bibigay ko sa bata. Una-una, anong klaseng matanda ka talaga na itotolerate mo yung paninigarilyo ng sa minor? Okay? So, once found out, sige, makakalusot kung makakalusot, walang nakakita, sige. Pero kung, how do you call it again, Maris, when you see that act of crime, infragrante. In that case, na nakita mo mismo in the act, ito yung pinili ko, ito na yung pinili ko. Pwede na po silang hulihin. Pwede silang, walang attention, hulihin. So, ibig sabihin po dito, we have to be extra vigilant sa ating po mga barangay. Tama ka dyan sa sinabi mo kanina, Mr. Resource Person, na mahirap ang patunayan kapag nahuli. Hindi naman ito para sa bata, para sa akin ito eh. Yung nasasabihin, magsisinungaling na siya sa public. Pero kasama ko yan sa limitations ng batas na acknowledge ko talaga natin yun. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya valid ng provision. Pero tanggap po natin yan na inherent ang weaknesses ko sa mga provision ng batas. Kaya kapag nag-testify tayo sa court, under oath parati, at saka ang control dyan ng batas is special on perjury o kaya false testimony. So, ang mga control dyan ng batas ay ini-apply naman ang pagsabi nyo. Kapag magsimulahin ka, mapapagasahan ka. Pero at hindi rin kami sinasabi kung paano ka ng ebidensya. At hindi pa rin siya amin. So, hindi mo mapapagasahan. Pero in event, pwede pa rin siyang mag-information. At maraming batas na mayroong ganyan kakulangan talaga. Halimbawa, tulad na lamang ng SOP sa PWH. Ay mga feedback. Mahirap patunayan mo. Mahirap patunayan mo kasi walang feedback. Kung walang video at walang hidden recording, may nakabot na lang sa secretary. Hindi naman siya tumanggap. So kaya kapag nagsinungaling yung nagbigay ng pera at nagsinungaling din yung tumanggap, hindi sufficient yung evidence na na-establish mo. Pero kapag nahuli ka na sinungaling, perjury at saka false testimony, ganun din dito sa sigarilyo. Kapag hindi umamin yung bata at hindi umamin yung bumili, baka mahirap na talaga ma-prosecute. Maging successful yung prosecution. In as much as maraming bagay at maraming mga batas ang mahirap talaga ng prosecute. Katulad ng SOP. Napakaluto ng tao sa likod, Vice. Mukhang may napicturan kayo na videohan dyan. Ayaw nyo lang ilabas. Maraming salamat. I hope na na-address ni Vice Mayor yung question ng SK Chairperson Panay. Meron po tayong bisita mga store owners dito. 3, 4. Tanong ko lang din po, doon po sa isang store owner natin na nasa tapat mismo ng Turo Integrated School. Pwede po ba natin makausap? Right, umuwi na. Agad. Si Ma'am, alam ko, nagtitinda
dito, si Ma'am Atom. Ma'am Teresita, pwede po ba namin kayo makausap, ma? Kasi isa yun sa paborito kong tindahan. Hindi. Ma'am, kayo po yung may tindahan sa tapat ng Taliwan Elementary School. Dahil unang-una gusto kong mag-thank you kay ma'am na nagpunta siya dito ngayon dahil unang-una, siya yung pinakahuling taong naisip ko na mag-a-attend ko ng public hearing na to. Bakit? Hindi kayo nagtitinda ng sigarilyo. Ayun. Kaya nalusot ka rin. Wala ka talaga makikita ng sigarilyo sa establishment. Pero dati po ba nagtinda na kayo o hindi talaga? Hindi po. Gusto niyo lang po sumali sa public hearing. Okay, yun naman. Si Ma'am... Ay, Baka po kasi dito, Mr. Chair, para i-guide yung mga ibang storeholders na i-alam yung sa policy na huwag magtinda all together na sigarilyo. Bakit niyo po ba hindi ginawa, bakit po ba ginawa policy yung sa negosyo na hindi kami nagbebenta ng sigarilyo? Madam, nakatayaan ka ng mga ibang storeholders, pero ganun po yan. Saksi po kami ba? bawal. Naintindihan ko namin mag-review. Si Ma'am Virgie o Maria Santiago. Ma'am, nagtitinda kayo ng sigarilyo, no? Kayo po yung isang tatamaan ng ordinance na ito, ma'am. Kasi nagtitinda po kayo ng sigarilyo and you are within 100 meters perimeter mula sa school. Tama po ako? Yes, yes, sir. Kapit-bahay ang school. Kapit-bahay ang school. Yes, sir. Marami po ba bumibili ng minor sa inyo ng sigarilyo, ma'am? Wala rin yes. Dito ako. Wala. Hindi naman yung elementary eh. Paano yung mga minors na ibang minors pa? Okay. So, kung ito po ang mangyayari, ma'am, kasi iba po kasi ang mangyayari sa mga establishments na within 100 meters away from this school, dun sa iba pang mga tindahan. Ang sa inyo po, ang regulasyon natin ay bawal mag-display ng sigarilyo. Kasi given po yung lapit ng eskwelahan po sa inyong establishment, nadadaanan at nadadaanan ng mga bata, maaari makita nila yung mga display na sigarilyo sa tindahan. So yun po isang regulasyon po natin, bawal mag-display ng sigarilyo sa inyong tindahan. Yes, yes, yes. Pero pwede pa rin po kayo magtinda sa mga matatanda sa adults. Hindi naman ito pa rin bawal kayo mag-pwede ng sigarilyo. Bawal lang display. Yes, yes. Thank you, Ma'am Virgie. Yes. Ayun, pag-usapan po natin yung mga proposed penalties po natin for any individual, any persons po, or establishment na mag-violate po sa ordinance na to. For the first offense, agad-agad, kailangan po nilang magmulta ng 500 pesos, may kasamang warning. Yung establishment po, pag nahuli po na nagtitinda ng sigarilyo sa minors, ay magpe-penalty ng 500 pesos kasama ang warning na magmumula sa barangay officials o kung sino man po yung PNP man during an operation magbabayad ng 500. Okay na po ba tayo sa 500 na first offense? Kapag bumulit sa establishment, tataas na po natin, dodoblehin na po natin yung kanyang mabayang penalty to 1,000 pesos. At kapag naulit sa third offense, yung maximum na kayang i-impose ng sangguniang bayan na 2,500, may kasamang revocation na po ng business permit. Ano po ang masasabi ng ating mga bisita po dito? Okay lang po sa atin yun? Yung penalties na yun, mga sir?
Vice Mayor. Ano po ako, Mr. Chair, Cruz Awana. Bakit may sisingilin na ako ng time na dahil sa mga tapos kayo warning pa? Di ba pwede warning lang ako na tapos sa kanya yung time na dahil sa sa'yo face? Pwede kasi po, sinahuli yan. Bayad nila 500 pesos. Huwag ka nang umulit ha. Kaya kasama ko warning. Para saan yung warning po, singilin na natin ng press release. Huwag ka nang umulit. Para sa taas. Oo, mapag umulit kasi. But that's a good point, Mr. Chair. We can actually, that for humanity tayo yung isang sponsor eh. Hindi naman tayo dito masyado if the pressure of the body ay sige, huwag mo na matigil na 500 pesos pero pakiyan muna namin kayo. Okay lang po ba sa akin yun? Yes, Your Honor. It makes much more sense, Mr. Chair. Mamili ka, magbayad ka ng 500 o bumalingan kita. Pwede mo warning yun na lang po ako. At the discretion, tama. Vice Mayor, sir. At the discretion na appearing officer. So take note po ako kapitan na the word dito. I-read na rin yan. Very. Analin nyo talaga. Pero kulayan nyo pa rin ang red yung mga kapitid. So if I may read it again, for the first offense, pag nahuli po, ay maaari magbayad ng 500 pesos or mabigyan ng warning ang ating po offender. Goods na po tayo dito. Ngayon po, pinili ko si warning, hindi ako nasayang. Minati niya at na-reprimand ako, Mr. Vice Mayor. Umulit ngayon ako matigas sa ulo. Umulit kapag nahuli-ulit ako na nagtinda. Okay na po ba tayo sa diretso akong 100,000? Ay, 1,000. Hindi SOP ko yung usapan natin na penalties. 1,000 pesos. Wala ka ng option na mabigyan ng warning. Wala ka ng option na warning for 1,000. Pwede na rin po may kasabay ng 1 week suspension ng inyong operation ng business. Ano po masasabi natin dito? 1 week lang na. Apo Kap, okay lang po ba tayo dito? Yes, Kap, Osvaldo. Sir, yung second offense, yung fine niya is 1,000. Paano makabibigay ka ng 1,000 wala pa siya bigyan ng ulam niya? Ano ibibigay niya? Saka sir, karamihan dito sa ating mga service, mga farmer. Alam ko may mga minor na naninigarilyo. Hindi mo na malutusan kung hindi siya manigarilyo. Hindi na malutusan na magulang. Halimbawa, siya ay tobacco farmers o ano. Hindi na siya magtrabaho kung hindi siya manigarilyo. Dati na niya nigarilyo ng mga activities o Pero hindi po ibig sabihin niya ito-tolerate po natin ang smoking ng mga bayan. Unang-una, magkakaroon po talaga ng batas na those who are below 80 will be prohibited from having access to mga bayan po. Ini-strengthen lang po natin siya through this resolution. So hindi po pwede gawin excuse na hindi ako magkatrabaho kung hindi ako maninigarilyo. Pagdating naman po dun sa instance kung saan siya pwede kumuha ng pagbabayad niya ng penalty, kulang na nga lang din. Kulang tama na pambili ng kulang. Kung ayaw po natin magbayad ng penalty, iwasan po natin makabayad ng batas. Total, ito naman po ay i-disseminate natin sa ating pong mga grassroots sa barangay. Hindi po inform lahat because once again, sabihin natin, ignorance of the law, excuses no one.
Any opinion po? Currently, May mga magagawa na po. kasama tingka, apa? Kaya isang tulay kasano kay official na ang magtatapad ito na kulang sa lamatanan. Official? Official si Barangay? Adalah tapi official na tulungan ito yung mga kulang sa ang Mr. Chair, ada yang pagkukura makakura kita. Ay, nabasa ka. Okay na ka. I'd like to seek the indulgence of the Vice Mayor because this has been, napag-usapan na natin ito over and over again. So, for the clarification, since nasa third reading na po tayo, Vice, Sa ating pong executive ng batas, kasama na dyan mga pulis, mga barangay official, at iba pang mga tauhan ng ating gobyerno, kasama na po tayo lahat dyan, kahit ikaw ay private citizen. Ay meron po tayo, dapat sa private citizen, meron po tayo ng obligasyon na i-execute ang batas, kasama niya sa ating court of office. At kasama po sa ating pag-execute ng batas, kaya kapag meron tayo nakikita kamalian, ay i-apprehend natin sila. Kaya po kapag hindi ninyo ina-apprehend yung tao na kukulang sa batas, ay lumalabas po kayo sa inyong kukuling bilang public official na kasama. Yun lamang po. Kung kayo po ay natatakot na makakalit sa inyo ang inyong mga mamamayan, huwag na lang po kayo maging public official. Maging manliligaw na lang po kayo. Gawin nyo na lang silang girlfriend, boyfriend, o asawa. At huwag nyo silang mag-disappoint. Pero kung kapag kayo ay public official, nakaka-disappoint na talaga. Thank you so much, Vice Mayor. Nasagot po, no? Kapit. So, pagdating po sa bagay na yan, pagdating po sa bagay na yan ay kayo po, konsensya na bawat elected official na magpapatubad ng isang ordinansa o batas, kung gawin niya o hindi yun. Pero alam po natin na sa mata ng batas ay alam po natin tayo mismo ang dapat magpatupad, hindi natin ginagawa. Maaari din po sa ating bumalik. Mag-bounce back sa atin, tayo na po ang kasunod. We're not doing our jobs or functions na ibinigay po sa ating responsibilities as officials. Meron po bang ibang tanong? Kap. Letrano. Magandang hapon sa ating lahat, Mr. Chair. Ganoon din ang kay Apollo Bise. Ang tanong namin dito, SB, paano pag may lumabang sa pagbili dito para sa second offense? Ayaw niyang sigilin namin na sa penalty, siyempre, resibuan namin. Ayaw niyang magbayad, matigas po yung ulo. Ano ang kailangan namin gawin? Kapag tayo magbayad po, pwede naman po natin siyang isyuhan ng order na order na isara ang kanyang establishment. Hindi, kasi hindi smoking. Once na ipasawag ang ating ordinansa at maging effective po siya, we have no choice but to follow kung ano po ang nakasaad sa ating ordinansa. Kagaya din po ng ibang mga kaso, from petty crimes to malalaking kaso na kailangan natin harapin ang consequences ng actions natin. Ginawa natin ito, nilabag natin ito, meron consequences. So, kailangan natin magbayad ng penalty. Jadi idaan natin sa
idaan natin sa tingin. Kaya meron tayong report sa barangay. May pinang namin sa Barangay SB o dito sa Manay Bayan? Unang-una may power ang barangay pag nakapag investigation and proceeding sa inyong barangay. Katanungan mo barangay. SB, thank you. Sige po. Robinson. May bag na walang tuyari, pangulang ni Presiding Officer, President Araw Prestigio. Basta nagpikali diwan niya, hindi member sa munong bayan member. Bisa susuko ang buhi, mano ba talaga ikwa nga ordinance sa ito di remember CDC. Makaslaman nun, hindi na tutong mabeke, matungpal na implement. Hindi lang ako carefree sa susunod. Gusto mo ba yung sakto bilang ng mga? Hindi, hindi ang ibig kong sabihin, Mr. Clear, nung di pala bibili ang text, ang mga DJ quality hair, wala ba yung naipasan natin? Okay. Yung tungkol po sa Restraint Animal Ordinance TSP Calabay, actually po, pasado na yun sa Sangguniang. Pasado na. Pero nasa trial period siya ngayon. Nasa trial period siya ngayon. Thank you, Mr. Clear. Vice Mayor. Katulayan yan na Mr. Captain, kanya-kanya assignment tayo yan, sir, kapag mag-research tayo. Halimbawa, kapag ako ay police, or ako ay executive department, or kung ako ay isang barangay official, ako po ang mahalang mag-research kung ano yung mga batas na ipapatupad ko. Tulad rin ng ordinaryong abogado. Hindi ko po hihintay yung Supreme Court na sasabihan ako kung ano yung mga ordinance, o kung ano yung mga jurisprudence, o kung ano yung mga decision na active na yun, para yung po isa-side ko. Problema ko po yun, para i-research kung ano yung mga active na batas at mga decision ng korte. Ganun po. Kaya bilang mga pulis at mga barangay officials, obligasyon po ninyo na gumawa ng inyong assignment. Meron po tayo record dito sa ating Sangguniang Bayan. Ready pong mag-research. Nandito po yung kopya natin. Ang dissemination po ng information tungkol sa mga aktibong ordinansa, ang mechanism po sa ating local government code ay yung posting. Pinupost po yan ang publication dyan sa baba o kaya sa newspaper. Yun po technically, in theory, yung dissemination. At ang presumption is nababasa din ang naiintindihan nyo. Pero ang katotohanan, yung practice, hindi naman natin lahat nababasa, di ba? Kaya po, in-expect po sa atin, na nasa atin na yung assignment na mag-research kung hindi natin nagagawa yun. Kaya po kapag tayo ay nagpapalupad ng batas, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi naman ako sinabihan ni Sangguniang Bayan eh. Hindi naman ako sinasabihan ng sekretary kung ano yung mga ordinansa na ipapatupad ko, hindi naman nila pinapakot sa mesa ko eh. Hindi po ganun. Dapat po, bilang mga public officer, lalo na tayo nagpapatupad ng batas, tayo po yung may duty na to keep abreast with current laws, regulations, and ordinances sa bansang Pilipinas at sa ating bayan. So, yun po ang sinasabi namin sa inyo. Thank you, Romo. Doon naman po kanina makabalik po ako dito sa ating question from the barangay captain ng CFA, sir. Dito po sa pag-impose ng fine at pagsasarado ng business, siguro pwede natin ilagay dito, Mr. Chair, sa ating ordinance yung mechanism ng pag-apprehend at pag-kolekta at sa ang fund na ilalagay yung pag-kolekta. Fine ba siya strictly as a penalty or parang administrative fine na may ilalagay sa ating treasury? Halimbawa, kapag nahuli mo kayo ng traffic, di ba tinitiketan mo kayo? Actually, optional lang po talaga yung pagbayad. At kapag nagbayad kayo, baka pumunta po yun sa isang fund ng munisipyo. Pero kapag, di ba, tatanong kayo kung ayaw mo magbayad, o sige, magpakita ka na lang sa korte, di ba? Yun yung due process. Kapag ayaw nilang magbayad, may ticket, yun yung gulong ng apprehension, automatic, ipapasa yan sa prosecutor's office at itatapit nila yan sa ating municipal secretarial court dito sa Mercedes. At pag-a-appeal, yun na-apprehend doon. Yun po yung due process. At kapag guilty siya, ang korte ang magpapataw ng 1,000 at yung korte rin yung mag-decide ng suspension of business permit. So, hindi po yung
barangay captain at hindi po yung barangay council at hindi po yung SB ang mag-dispense ng due process. So every time po na may penalty, ang ating ordinansa, ang mag-dispense ng due process ay ang judiciary. Sa mga ordinansa, ang jurisdiction yan ay yung ating course of first instance dito sa ating bayan. Ang nagigyan naman sa municipal city. Pero mas maganda, Mr. Chair, at sa proponent ng ordinansa na ito na iwanan natin ang tayo ng provision dito sa mechanism ng pag-ticket. At kapag na-ticket at kapag nagbayad agad sa ano, i-susurrender yung pera. Pero ngayon ng barangay, yung nag-isip, pera naman sa kasi. Okay, so I may have forgotten to include commission para dyan. Pero maganda po na magkaroon na tayo ng mekanismo. So technically po, ang layunin po nito ay kung sakaling meron po tayong ma-apprehend at magbayad, ang bayad po ay mapupunta sa Municipal Treasurer's Office at pwede rin pong gawa ng programa na all collections po na makuha, makolekta galing nito, may be program po para sa youth development like IECs and some other programs na maaari makatulong po para sa mga kabataan. Kapain. Sana SB yung yung makolekta na fine, dapat mapunta na sa barangay kasi may resibo naman kami para yung mga barangay officials talagang i-implement yan. Maganda rin yung suggestion mo, Kap, Paneng. Una-una, sa pagkolekta ng mga fines, penalties, for violations of ordinances mula sa munisipyo. Hindi naman nagkakagulo ng munisipyo na maging gawing income generation ang pagpako ng mga multa sa mga ordinansa. So magandang punto rin yan provided na yung makukolekta ng barangay na penalties ay mapupunta din sa isang specific na programa maliban sa kung ano man yung mga the usual na binabudget ng barangay. Specific program, kailangan dumaan siya sa isang magandang proposal. Agree ako dyan, hindi ko makakabulin na sa munisipyo mapunta yung makukolekta penalties, pwede po sa barangay. Baka sa pagkakataong yan, mas masipagpadayon na mag-implement ng ordinance na ito. That will be considered kapay. Thank you. So, Mr. Chair, yung ating honorable barangay captain ng Sintpil, na kapag nakolekta na rin siya agad sa funding ng barangay yun, shortcut, automatic, sinusunod lahat yun, gusto ko yun, mas nakakaingan yung mga buhay kapag ganun. Pero naisip ko lang yung technicalities yan kapag ordinance sa format ng ating measure, kapag gumawa ka ng collection at yung basis law ng ating collection ay sa ordinance na nalit sa munisipyo, baka ang limitation yan sa DILG is kailangan dumaan muna sa offers ng munisipyo and then saka na lang every year ibibigay sa inyo. Ayaw natin yun, naghihintay pa tayo ng isang taon at maraming panahon bago tayo maramdaman yung init at sarapin, di ba kapin? So, otherwise, masurpresa ka na lang, marami ka na kolekta at the end of the year or sa isang period like quarter, or quarter, ay lang yung maliit na pera sa barangay out from the collection na from the penalties. Pero I appreciate yun, barangay captain, honorable barangay captain ng Sintpil. Konsulsin ko natin sa DILG mo kung posible na pwede ba na kapag inagay natin sa ordinansa na kapag na-collection ay direction na agad sa offers sa treasury ng barangay. Okay ba yun? Pasado ba yun sa ating mga batas? O kapag ina-form of ordinance, kailangan mo lang natin tumahan sa offers natin at ibigay sa kanila. Or at any rate, kapag gusto talaga natin sa matter of policy na dumiretso na sa treasury ng barangay na makakolekta, kailangan ba nila gumawa ng sarili ng ordinance for that matter to at mabigyan natin ng sila ng advice para dyan. So magandang educational opportunity para sa atin. At since nakakausap na rin natin yung DILG about dyan, at research na rin tayo at tanong na rin natin sa kanila kung paano natin i-ratify dito sa ating ordinance yung mechanics ng pag-ticket at ano yung mga kaya
alam ko na lahat ng mga barangay yung mga mahuling mga tao, pumupunta sa opisina. And then yung barangay captain na isang chairman na lupot sa mamayata. And then doon na ginagalas kung minsan yung mga penalties doon sa mga tao na nagkasama sa barangay. So ang ginagawa nga nila, rinirisibuan na rin ng pinakulitan ng mga penalties. And then, iawit na lang dito sa treasury, yung isipo. And then yung koreksyon, i-deposit sa account ng municipalities o treasury. Hindi data ang mga sistema mga kapitan. Doon sa pakulekta ng mga penalties sa mga barangay, mapupunta na lang doon sa reresibuan nila yung NTO natin, ikokolekta lahat yung mga koleksyon. So, hindi naman malayo yung mga notion na kapital kanina na kahit may interest na lang sa barangay yung koleksyon, napulit naman ng Municipal Treasury Office. Lahat naman po ng disbursements ng bawat barangay ay dumadaan po sa periodic audit na kinakanta po ng aking auditor. Noted on that, Vice Mayor, we include that into our inquiry with the TILG. Okay? Meron po po bang tanong? Kanina po napag-usapan po natin yung mga penalties po na pwede natin i-impose sa mga violate na establishments at mga adults. Pagdating naman po sa mga bata, ibang set po ng penalty ang maaari natin i-impose sa kanila dahil sila po ay mga minor. Unang-una po the first offense, warning and referral to Barangay Council for the protection of children. Dito po pinakausap po sila ng BCPC desk ng bata. May initial counseling na nagaganap. May kasamang sermon na rin siguro. Depende sa approach ng barangay, what is standard. At for the second offense, at hindi magtanda yung bata, kailangan na po natin siya patawag ng at least 2 hours of community service na. For the third and succeeding offenses, for the third offense, at least 4 hours of community service under the supervision pa rin ng BCPC or ng ating MSWD, ating Women and Children Protection Desk, PNP. At kung talagang pasaway yung bata, kailangan na po nilang i-refer sa opisina ng MSWD for counseling and rehabilitation. Meron po ba tayong concern dito sa penalties na ito? Ako yung microphone mo, kapapain. I have the legal. Apostol. Siyempre, tanong ko lang kayo, di ba pwede na yung istorya ng kabawalan natin magpindalan na tayo? Sabi, para wala na tayong problema dyan, yung istorya lang ng grocery. Ang pagbawalan magpindalan ng sabi. Kaya nga po sa provision ng ating ordinance, talagang bawal po silang magtinda. Dahil kung walang magtitinda ng mga store sa mga minors, walang nanitinda yung minor. Wala silang access sa ganyan kung bawal po talaga magtinda. Pero may matigas pa rin ang pulo ng mga nagtitinda, so wala rin po tayong choice, kundi ikaw lang ang attention nila at hulihin po natin sa vice. Ito po, paano mo kapag sabihin donation? Donation. Sa minor. Nangingi yung minor ng sigarilyo, walang bayad, at binigyan yung minor ng sigarilyo at nag-GOC siya.
Kasama ba yung sa batas? Donation. Kasi ang bawal lang po, selling eh. Sabi niya, gusto kong pag-usapan yung SO. We have a pending question po muna. Subukan natin i-address. Mr. Chair, alam naman natin na yung mga nagtitita, yung mga tindahan, so totally may nag-propose, hindi na magkakundin dito, yung total man na lang pwedenta ng big cigarette. So, ang problema natin ngayon, no, mamaya pati online pwede na mag-deliver ng auto vape, hindi lang yung mga tindahan na deliver din our jurisdiction. Pauwi na naman tayo sa 18 plus. Magtatawa na naman ako dito. Una gusto ko muna subukan i-address yung kay Vice Mayor na kung sakaling yung baka nagkaroon ng access sa isang sigarilyo dahil ito ay donated sa kanya. Yung ating portion sa prohibition na nagsasabi, it shall be unlawful for any minor to possess or use. So kung yung possession niya ng sigarilyo ay sa pamamagitan ng pagbili or pagbigay or pagdodonate ng isang tao sa kanya, still it is unlawful. So if I have donated one stick of cigarette to a minor, that minor already has possession of the cigarette, that already has become a violation ng ating laws ordinance. So, bawal na kita. Doon naman sa online selling, again, yung mga platform po natin sa online selling like the Shopee, Lazada, upon TikTok, upon signing up of account po sa mga ganyang platforms ay nire-require po talaga tinatanong ang age. May age verification. Kaya kung ang ating i-attempt na bibilihin pong produkto are not intended for minors, i-restrict ka niya. Pero meron pong nakakalusot, aminado po tayo dyan. Pero that is already beyond our control, no? Dahil sila naman po ay sakop na ng trade and industry, meron na po silang mechanism on how to regulate po yung sale na ganyan pag-online. Sa mga punong barangay po natin, ilan po dito ang merong facility na playground? Talungan may playground pero nasa loob ng school. May playground po ba tayo na nasa outside of the school? Meron kami. Okay. Sinasabi po ng batas na yung 100 meters perimeter po natin ay covered po ang mga playgrounds at youth centers. Wala naman po tayong youth center dito na na-establish kagaya yung YMCA na sa Manila, yung kaya Bahay Pag-asa, meron na po tayo ay mga covered courts and community centers na hindi naman designed exclusively for the use of mga kabataan but of general use, so hindi naman sila covered. Meron po bang tanong, Grisel? Ms. Grisel, Ms. Chair, Mr. Jaco. Good afternoon po, Mr. Chair. Gusto ko lang po itanong, actually, we support po yung ordinance na po ito para po sa kalusugan ng mga kabataan and of course to the minors. Like for example po, kapag yung pondo po na nalikom po, hindi po yung pondo, yung nalikom po natin na pera, sabi po nila kanina na kung pwede, direct po sa barangay. And nasabi niyo po kanina dapat dumaan po muna from the treasury. So, once po na dumaan po sa treasury or sa barangay, kailangan din po ng plan bago po magamit yung budget na yun para po ma-execute. And sabi po kanina ni Mr. Chair na dapat po ay para po yun sa youth development. So itatanong ko po sana kung ano po yung part ng SK Federation po para po makatulong
makatulong sa execution ng ordinansang ito. And of course, para din po matulungan din po namin yung mga barangay officials na mas maganda po pa po, mas pagandahin pa po yung execution nito sa bawat barangay. Okay. Pagdating siguro sa planning and sa paggawa ng proposal on how to utilize po yung mga nalipong po natin pondo, ay i-consult po natin ang ating mga kabataan pagdating sa mga programang pang-kabataan. And as we consult po yung ating mga kabataan, pwede rin po natin i-revisit yung ating pillars of participation. Yeah. Sa pillars of participation ng ating mga sangguniang kabataan, kung saan na pwede i-anchor yung mga programa pwede natin budgetan. Yes, Mr. Chair. And of course po, nagbagin niyo po yun sa kasali po doon sa 10 centers of participation, yung active citizenship. We can add also yung mga nalipong po natin sa mga programa na pwedeng magamit para sa mga kabataan para po maiwasan yung mga ganong cases po. Yun lang po. Thank you so much, Mr. Sen. Noted on that. At sa barangay level na kasi mangyayari yan eh. Sa barangay level. So, nasa inyong kapaplano ang manipulation ng barangay officials. Thank you, Mr. Sen. Guys? Questions sa proponent and chair? Doon po sa proof of age, nakalagay ko dito yung vendors at establishment ay mag-verify lang at ang age. Kasama din po pa, halimbawa, nagpa-party-party tayo sa bar, halimbawa, kung girl or boy. Tapos, operan mo na kayo o kaya sigarilyo. Siyempre, kapag yung na-operan ko, bata, may kasalanan ako, hindi po ba? Pero hindi po ako vendor at hindi rin ako establishment ng vape, ECM, o anumang tubig or nicotine product. May obligasyon ba ako na tanongin yung kanyang age at tingnan mo na siya taas baba sa kanyang baba ng skirt or base sa kanyang suot at sa kapal ng kanyang makeup kung over 21 years old na siya o hindi para makaiwas ako sa obligasyon na hindi gusto siyang gumamit ng nicotine product. Wala, surprise. Sa ang bar yung napasukan ko kasi yung mas likely, bawal ang mga below 18. Tama mo yan. That's speaking from experience, sir. Meron na sa akin nag-text na kaibigan. But normal po yun na nangyayari, sir, sa mga bar na nakakapasok yung mga resident. Kahit sa party, inuman lang sa aming bahay, nagkakayayaan po yan, nag-offer ng mga yosi at mga nicotine products. Mapapala ko din ba sila kapag pinagamit nila ng nicotine product yung bata? O kaya nahilig ka tinanong prior or bigay kayo yung age ng bata. At sasabihin nila, kasi po, itong provision na ito, mukhang lumalabas siya as defense eh. Kapag sasabihin niya, hindi ko na tinanong yung age. Kasi mukha siya ng 25 years old. Kasi nung nagpapati kami, ang nakal ng makeup niya. Yung makeup niya pang 1980s, so dinigdan ko siya, mukha siya 40 years old. 70 years old pa lang siya pala. So, pwedeng defense yun. So, obligasyon ba ng barkada mo kapag nangiinuman kayo, i-verify yung age at saka yung requirement na mag-verify ng age kapag sa Papasok din yung assumption natin, Vice, sa how do we appreciate yung may nakikita natin. Evaluate tayo through our eyes kung tinatansya natin kung ilang taon na yung ating kaharap. Dahil kung minsan talaga nakakalito din yan, sometimes you are already 21 years old but you look like a 17 or 16-year-old teenager. Minsan din naman yung minor look older than their age. So, tricky talaga yan, Mr. Chair. Paano lumalabas po ito sa dynamics kapag mag-approve ka na ng case sa court? Whether it will be a defense or not. Halimbawa, kapag yung retailer ay sinabihan na, benta ka sa less than 18 eh. Sasabihin ng retailer defense niya. Eh, mukha siya 25 eh. Tapos sasabihin ng cross-examiner, bakit? Tinanong mo ba yung kanyang age? Binerify mo ba? Hindi po. Yun, may kasalanan ka. Kasi may obligasyon na mag-verify. Pero hindi mo binerify. O kaya kapag sabihin mo, 19 years old po kasi, mukhang 19 years old, pero binerify mo ba? May obligasyon ka. Eh kaso lang, kapag
Kapag kaibigan ko na hindi siya vendor or hindi siya retailer, hindi niya magagamit yung defense na yung boss. So pwede niyang sabihin na, hindi ko na tinanong yung age niya kasi mukha siyang 19 years old. Hindi pwede magamit ito. So makakalusot siya kasi wala siyang obligation to verify kasi hindi siya retailer. So baka sasama ka natin yung mga barkada at non-retailers sa obligation to verify para masuportahan nila yung defense nila na verify sila ng age to avoid criminal liability. Especially to those who offer the goods. Pwede rin po. Nasa sa inyo po yan kasi po yung defense na yun pagdating sa proceedings, sa court proceedings, na rin po lamang sa mga retailers at vendors. I mean, yan. Yes po. Nakuha ko yung point, Sir Vice. Kung baga makakalusot ako dito, kung barkada lang ako, sasabihin ko, wala akong obligasyon na mag-verify ng age kasi hindi naman ako retailer or vendor. Mukha siyang 19 noon eh. Hindi ko na kailangan i-verify. Kahit sabihin mo less than 18 siya at that time. Mukha siyang 19 noon. Kasi sabihin, kung retailer saan siya, 19 pala siya, mukhang 19. May obligasyon ka pala mag-verify ng age. Okay, good point. Ano yung aking prohibitions? Maganda yan. Meron po po bang ibang gustong suggest ang ating mga bisita? Kap, Jason? For me, definitely, kami yung health share sa ating definitely sa lutsubit lang. Kas pagarigan, di minor di edad, nakapilong sunod din sa kahanga si Garillo. Napanay na po ijay kantina, ginanang ni menos of peso, sino mga naiti makapasok dito niya. Ano ulit, Kap? Minor di edad, nakapilong sunod din sa kahanga si Garillo. Nakapito. Sige. Napanay na po di menos of peso di kantina. Ginanang ni kantina. Sino ba pwede na kasuan ijay Nabigyan na din yung sa kaan. Tatar, siyempre, ang pagpansin na kasparigan, Malboro, Philip, nilaro ni Menos Peso. Tinatamit diyan yung kantina. Sino ba di pwede? Tayo mo ba na payagan kasi reklamo niya Di pa pasuling ko, di nakapukaw ko si Garillo. Basol na kami. Hindi niyo ba alam na kahit isang stick na lang ng sigarilyo na litera sa pakete, 20 kilometro lang trinavel namin na SB Bob, binalikan namin yan mahalaga. But anyways, alam ko, it's just a joke, or are you serious? Seryoso din po sa kami sa kantain kami. Basta ilangan nagamit ka sa gaming SB nga sinabi nung mga mangyari. Pero seryoso po ang SB. Napakatawag lang gaming kapitan pa rin. Nagsasalita ng muna. Impression ko ka, bahala na si Vice mag-correct sa akin dito. Ang impression ko lang dyan, ako si Mylor, napulot ko, habang nasa possession ko kasi yun, kahit hindi ko pa ginamit, pwede hindi ko lang attention ko na kahit sino makakita sa akin, pulis makakita dyan. Bakit may hawak na yan? Bawal sa iyo yan. Kaya gagawin ko, ayaw ko na sa possession ko yan, ayaw ko rin siya itapon kasi sayang. May tindahan, gusto ko kumita. Kesa naman ibigay mo sa tindahan, panalo sa tindahan, pwede mo magpalitan ng kahit anong goods na rin ito para bilhin mo na lang ito kesa masayang. Binili naman yung tindahan. Hindi na inalam yung tindahan kung sino may-ari nung sigarilyo. Ang assumption na rin niya ay wala nang mag-claim doon, kaya pwede niyang ibenta ulit kesa masayang. May pananagutan ba sa tindahan sa palagay ko? Wala naman. Si Bata, sinurrender, parang technically, sinurrender niya yung possession na sigarilyo, so wala din siya kasalanan. Yun yung aking impression sa scenario ng sinabi ko. Ngayon, tingin ko yung opinion ng isang abogado pagdating niya. Tama po kayo, Mr. Barangay Captain, mga
Doon po sa transaction na pagbenta sa isang matanda ng bata, hindi po yung legal at sahot ng ordinance. Depende na po yan sa ating vaccine kung gusto niya nag-legal. So walang liability yung bata at saka yung matanda na bumili doon sa sale mismo. Kaso yung possession, doon tayo nagkakaroon. Nung pinulot ng bata yun, pinoses na yun at binenta niya. So may possession yun. Hindi illegal yung pagbenta, pero illegal yung possession. Illegal yung ginawa ng bata. Ngayon po, yung sinasabi ng ating committee chair kanina, na kapag pinoses niya with the intention na isurrender yung illicit na item, hindi na. Hindi na kayo sabihin niya, di ba? Pag may nakita siya. Lalo na kung yung smoker yung nakapulot ba? Kapag sabihin niya na, hindi, wag niya kasi ibenta kasi kukontrahin nun ng defense niya. Sasabihin niya, hindi, isusurrender ko lang naman ko kasi inisip ko para sa mga kayo na katulad ko. So, wala akong intent to process. Pero may intent ako na isurrender. Implicit lang. Yung incidental lang yung process. Pero hindi siya possession per se. Kaso nga lang, ma-delegate yung defense mo na yun, yung credibility mo, will be put into question kapag binenta mo at hindi mo talaga sinurrender. So, madadaan ka sa possession. Yes, thank you, Wise. Naparehan tuloy yung ating committee chair on Vincent Ortega. Meron po ba mga katanungan po dito na gusto po natin para po sa ikagaganda panalo ng ating proposed ordinance po? Wala po sa point of view ng ating mga kapulisan bilang mga makakatulong po namin sa pag-implement po ito. Meron po ba gustong Sir Rivera? Siguro, Mr. Chair, advice ko lang, gusto para mapaganda natin ito, gusto educate siguro yung mga minors of the consequences ng mga games. Lalo na sa kasungan ng ating mga Thank you, Sir Rivera. Kaya po hindi pwedeng mawala po sa ating ordinance ang pagkandak po ng IEC. Dito po, kamumulaan po ito ng ating Municipal Health Office as to the regular conduct of IEC sa harmful effects ng mga ganitong bagay sa mga kabataan. Kasama din po tayo, sir, nag-iikot tayo from one school to another and then from one community to another para po nagkakandak ng mga IEC. Kasama po ang DepEd and other responsible offices like MSWD po. At kasama rin po si barangay officials po dito. Especially during General Assembly po ng barangay kung saan halos kompleto po yung ating mga constituents, kinukuha rin po itong magandang opportunity para makuha yung lahat ng resource persons para magbigay ng kaliwanagan sa mga bagay. So IEC po continues po, regular contact po, sir. Thank you. Yes, Mr. Barahan. Meron po bang tanong? I think, sa ngayon, so, have you heard all your suggestions, your opinions po? This committee will later on be conducting consultation with some agencies, including the DILG, and then we'll try to figure out on how we add some more sections, lalo na po yung mechanismo on how to, the collection of penalties, and some other prohibitions na maaari pa po natin idagdag dito. And keeping my fingers crossed, sa susunod po na
deliberation, wala ng deliberation to. So, susunod po na regular session ng mga sanggunian, subukan po natin yung ipasa. At sana po, sa passage po ng ating ordinansa na to, sa tulong-tulong po tayo lahat. Mula po sa opisina ng local chief executive down to the grassroots of barangay. Magtutulungan po tayo para po sa ikabubuti ng health ang lahat ng mga kabataan sa area. With that po, maraming salamat for your presence ngayon sa inyong aktibong participation. Vice? Dahil dyan po, I move Mr. Committee Chair na i-terminate na ang ating hearing ngayong araw na ito. The public hearing of the Committee on Health is now terminated upon motion of the Honorable Vice Mayor, seconded by the members of the committee. Hearing is now terminated. Thank you po sa inyo. Magkape muna kayo kung gusto niyo. Kap, thank you Sir Rivera. Sa si Mamala. Sige, sunod na kami ng mo. Kapal. Finish? Finish?